Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRP 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't, tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ang tahanan ng OFW, isang magandang hapon, mga kababayan nating OFW saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Ngayon ay November 6, 2025 at patuloy nating ihahatid ang mga balita, serbisyo at programang inilaan para sa ating mga bagong bayani. Ako po ang inyong lingkod, Asik Venny Ligaspi ng Land-Based OFW Concerns at of course kasama ko po ang isang pugi at talagang mamaya na yung na atin pong kasama mula sa Strategic Communication Center si Sir Onin. Sir Onin, yes po. Ayan, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFW. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung mga mahal nating overseas Filipino workers saan man panig ng mundo. At talagang sa ngalan po ng ating mga regular hosts na sobrang busy sa kanilang mga official tasks ng DMW, sina Asik Kiko de Guzman at Director Charles Tabu. Yan. Ako po si Onin Miranda ng DMW Strategic Communication Service. Live po tayo na mapakinggan sa Radyo Pilipinas at mapanood sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Panoorin din po mamaya ang replay ng ating episode sa RP World Service.
Kabayan, ika-42 or 42nd episode na tayo ngayong hapon. Tama po. At abalang-abala pa rin po ang ating ahensya para sa pagpapalawig ng mga programa at serbisyo. Katuwang natin sa pagpapatupad niyan ay ating mga migrant workers offices. At isa po sa mga layunin po ng ating ahensya ay ang patuloy na paglalapit ng serbisyo sa ating po mga kababayan at masiguro ang kanilang kapakanan at proteksyon habang sila'y nakikipagsapalaran para sa pangarap at pamilya sa ibayong dagat. Siyempre, sa ating mga tagapakinig, hindi yan makakaya ng iisa lamang. Tama po. Kundi bayanihan yan at sama-sama sa ilalim ng whole of government approach. Ating binibigyang pugay at layuning suklian ang kabayanihan ng ating mga OFWs. Kasama natin sa pagpapalawig ng karapatan at proteksyon nila ang mga partner agencies at of course, masiguro na accredited ang ating mga recruitment agencies. Kamakailan sinagawa nga natin yung onboarding and workshop for PRAs. PRAs stand for Private Recruitment Agencies kasama ang regional officials. Yan po ay para sa Department of Migrant Workers Standard Quality Management System or QMS na bahagi ng patuloy na reforma sa ilalim ng DMW Act or yung RA 11641 at Department Order Number 03 Series of 2025. Sa pamamagitan nito, ating tinitiyak na sumusunod ang lahat ng mga recruitment at manning agencies sa professional, ethical at legal na pamantayan para sa proteksyon ng mga OFW. Pinginangunahan yan, of course, ni Undersecretary Bernard P. Olalia at of course kasama ko si Assistant Secretary Jerome Alcantara. At ito ay may layuning mapanatili ang standard na proseso, transparency at patuloy na pagpapabuti sa recruitment ng mga Pilipino sa ibang bansa. Hindi lang yan, marami-rami pang mga inisyatibo ang ahensya, pero bago yan, narito muna ang ilang mahalagang balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito mga pinakamalalaking balita sa DMW nitong nakalipas na linggo. Pilipinas at South Korea, pinalakas ang kooperasyon sa Seasonal Worker Program. Tuloy-tuloy ang implementasyon ng Seasonal Workers Program para sa mga Pilipino na nagnanais na magtrabaho sa South Korea, makaraang lagdaan ng Department of Migrant Workers at mga kapartner na ahensya kabilang ang Republic of Korea Embassy to the Philippines, ang Joint Memorandum for the Implementation of the Seasonal Workers Program nitong nakaraang November 4. Pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang seremonya kasama ang mga kinatawan mula sa Department of the Interior and Local Government, Department of Foreign Affairs, Department of Agriculture, Department of Justice, Bureau of Immigration, at Embassy of the Republic of Korea sa Manila, pati na rin ang delegasyon mula sa Pura Tarlac at 47 seasonal workers na bahagi ng programa. Layunin ng kasunduan na tiyakin ang ligtas at maayos na deployment ng mga Pilipinong seasonal worker sa sektor ng agrikultura at pangingisda sa South Korea habang pinangangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Ayon kay Secretary Kakdak, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang proteksyon at serbisyo para sa mga OFWs. Balita mula sa tahanan. Pilipinas at UAE, pinalakas ang kooperasyon para sa proteksyon ng OFWs. Pinalakas ng Department of Migrant Workers ang pakikipagtulungan sa United Arab Emirates para sa mas maayos na proseso ng migrasyon at mas matatag na proteksyon sa mga overseas Filipino workers sa isang joint committee meeting noong October 30 sa Pasig City. Pinangunahan ng Philippine Delegation ni DMW Undersecretaries Bernard Olalia at Jainal Rasul Jr. kasama ang mga opisyal mula sa Overseas Workers Welfare Administration, Migrant Workers Offices sa Abu Dhabi at Dubai at Philippine Consulate General. Bahagi naman ng delegasyon ng UAE sina Undersecretary for Labor Market Operations His Excellency Khalil Yusuf Al-Khoury at His Excellency Ambassador Mohammed Obaid Salem Al-Zaabi.
Tinalakay sa pagpupulong ang mga updates sa UAE labor laws, pagbuo ng online post-arrival orientation seminar para sa mga domestic workers, verifikasyon ng employment documents sa ilalim ng Tadbir sponsorship at pagpapatupad sa DMW Advisory No. 25 Series of 2025 para naman sa reforma sa sektor ng household service workers. Ayon kay Undersecretary Jainal Rasul Jr., layunin ng pagpupulong na pagtibayin ang pagkakaibigan ng dalawang bansa at itaguyod ang makatarungan at etikal na recruitment practices. Balita mula sa tahanan. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan po ang mga balita mula sa tahanan. Pero bago natin ipakilala ang ating mga bisita ngayong araw, karagdagang good news at updates po mula sa ating ahensya. DMW Rafia, accredited na ng CSC or Civil Service Commission. Kasunod ng pagpirma ng CNE or Collective Negotiation Agreement sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Rafia. Rafia is Rank and File Employees Association. Formal namang kinilala ng Civil Service Commission ang Department of Migrant Workers Rank and File Employees Association bilang tanging kinatawan ng mga rank and file employees ng kagawaran sa pamamagitan ng Certificate of Accreditation na iginawad noong November 3, 2025 sa DMW Central Office, Mandaluyong City. Ipinagkaloob ni CSC Director Fee Lacaba ang sertipikasyon sa mga opisyal ng Rafia na pinangunahan ni President Daniel D. Alcantara na sinaksihan ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak at iba pang opisyal ng kagawaran. Ang akreditasyon ay patunay ng maayos na ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng pamunuan at mga empleyado ng DMW, alinsunod sa Executive Order No. 190 of 1997 at 2024 Rules and Regulation na gumagabay sa karapatan ng mga empleyado ng pamahalaan na magtatag ng eksklusibong kinatawan para sa kanilang sektor. Ipinapakita rin nito ang patuloy na pagsisikap ng DMW na isulong ang kapakanan at karapatan ng mga empleyado bilang katuwang sa paghahatid ng epektibong serbisyo publiko. Tama-tama po yan, Asik Benny, sa mahabang panahon ay talagang nabigyan pansin na po at nabigyan ng akreditasyon ang Rafia or Rank and File Employees Association. Asik Benny, gaano ba kahalaga ang Rafia at meron tayong ganyan grupo sa loob po ng DMW? Sir Onin, actually, napakahalaga ito dahil dito binibigyan natin ng pagkakataon ang mga empleyado na makasama sa mga decision-making ng isang ahensya. Kasi kung titingnan natin, baka yung mga iba kasing mga organisasyon, inisip nila na yung mga polisiya ay ginagawa lang ng mga bossing doon sa taas. Tama. Na without regards kung ano ang inputs doon sa mga tao, lalo ng mga yung rank and file. Kung titingnan natin, ito naman yung mga tao, yung frontliners, at sila yung tagapatupad ng mga polisiya. So nararapat lamang na kasama sila pagdating sa mga decision making. Ayan, tama-tama po at congratulations po sa DMW at sa Rafia. Kaugnay po niyan, sa karagdagang balita, illegal recruiters arestados sa operasyon ng DMW at PAOCC. Halos 20 individual ang naaresto sa magkakaibang operasyon laban sa illegal recruitment na isinagawa ng Department of Migrant Workers o DMW, katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Kabilang sa mga nadakip ang 4 na recruiters sa Rizal at Palawan at isang Taiwanese national sa NAIA. 3 na rin umano ang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa mga kasong may kaugnayan sa illegal recruitment mula Myanmar at Cambodia. Ayon kay Secretary Kakdak, nagpapatuloy ang operasyon laban sa mga sindikato at human smuggling kasabay ng international cooperation para maprotektahan ang mga Pilipino. Mahigit 800 Pilipino na ang na-repatriate mula Myanmar, Cambodia at Laos, habang mahigit 200 pa ang kasalukuyan tinutulungan na makauwi.
Paalala po ng kalihim, ang mga visa-free ASEAN countries ay para lamang sa turista at hindi para sa legal na trabaho. Binibigyan din niya na ang kampanya ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang ligtas, legal at makataong deployment ng mga OFW. Yes, Sir Onin. Actually, ito ay napaka-timely na reminders mula sa ating kagawaran, mula sa ating sekretaryo. Kasi ang dami pong nai-scam. Kaya yung mga mahilig mang scam dyan, mayroon po kayong kalalagyan. Sana hindi kayo mapasama doon sa naipakulong ng DMW. Kasi ang DMW ngayon, sa mandato ng RA 11641, ay talagang tinututukan yung mga ganyan dahil itong mga taong ito ay naghahanap lang na maayos na trabaho. Totoo naman po yun, Sek. At nung mahabang panahon ay nung tayo nagsisimula pa lamang sa ating trabaho noon as media reporter, talagang ang binabante noon yung mga illegal recruitment. Pero ngayon, talagang iba't ibang klaseng mga racket ng isinasagawa sa pagkuha ng mga trabahador abroad na hindi naman talaga dapat. Correct po. Kaya nga napakahalaga at I just would like to reiterate yung kaninang nabanggit ko about standard quality management system na isinusulong po ng atin pong kagawaran. Ito pong QMS ay para po ito doon sa mga PRS at saka LMS, Public Recruitment Agencies, saka yung Licensed Mining Agencies, na kailangan nilang mag-comply. Dito, mayroon po tayong mga investigator, evaluators para ma-check. Kasi dito na kung hindi man natin matanggal yung mga ganyan, ma-eliminate, at least mamimitigate natin yung mga ganyang mga kaso dahil mayroon po tayong sinusundan na may mga regulasyon na dapat sundan para sa kaligtasan ng ating mga OFW. Ayun, tama-tama po yan. At yung ating cellphone, mga kaibigan, huwag niyong pabayaan kasi pwede tayong magsumbong sa mamamagitan lamang ng cellphone. Di ba? Of course, at shout out po, ito po ay pangungunahan ng LRB natin. Yes, sir. Licensing Regulations Bureau under po kay Director Liza Alcera. Ayan. Shout out po, Director Liza. Ayan. Okay, isa pa pong update, Sir Oni, na ako po ay dating OFW. Of course, marami sir. 29 Mahaba-habang years. panahon. Pero akala ko ako nang may pinakamatagal. Mayroon pa palang pinauwi tayo ng 43 years na habang panahon, OFW domestic workers sa Lebanon. So, nung nakaraang October 1, siya po ay umuwi na at winilcome po siya ng ating butihing sekretary at ng buong opisyalis ng mataas na opisyalis ng DMW. Matapos ang 43 years na dedikadong serbisyo bilang domestic workers sa Lebanon. Of course, kagaya sa amin, formal na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, si Ma'am Sinaida Caritativo Macanyanan. 73 years old na po siya. More than half of her life. Yes. Nasa Lebanon siya at nagtatrabaho doon bilang OFW. At doon natin nakikita at doon nasusukat, Sir Onin, kung gaano ang pagmamahal ng mga yung mga employer na sa kanila. Takin mo, 43 years, 73 years old. Tama po. So, of course, kasama rin niya ang kanyang kapwa-OFW na si Tessie Caritativo Mosquito na parihong naglingkod sa isang employer. Bait ng amo nila, sir. Yes. Pinapabatid ni Secretary ang pagbati mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa natatanging kontribusyon. Kinilala rin si Makayanan bilang oldest OFW awardee sa Lebanon sa pagdiriwang ng 30th anniversary ng Migrant Workers Day sa pangunguna ni Labor Attaché Adam Musa. Shoutout po doon sa ating masipag na Labor Attaché sa Lebanon. Okay, at of course nagbigay din po ng ayuda o ng assistance nung pagdating nila dito sa Pilipinas. Si Madam Sinaida ay isang byuda at matagumpay niyang naitaguyod ang dalawang anak na parihong OFW ngayon. Ayon kay Secretary Kakdak, ang kanyang kwento ng perseverance,
loyalty at excellence ay dapat maging inspirasyon sa lahat ng OFWs at Pilipino. Pagdating sa Pilipinas, sabi ko, nakatanggap siya ng kanyang pinsan kasama ang financial assistance mula sa DMW at UWA, at of course, makakatanggap din ng serbisyong medikal sa ating OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Ayan, our congratulations po kay Ma'am Zenaida at maging sa kanyang pinsan na si Tessie. Ayan. At ang kanilang anak na ang anak ni Ginang Zenaida na dalawang overseas Filipino workers ay binabati rin namin kayo. Siguro ipagpapatuloy ng dalawang anak niya yung trabaho na simulan ng kanyang magulang na sa mahabang panahon ay naglilingkod sa isang employer lamang sapagkat napakabait din ng kanilang employer. Yes po. Ayan. Samantala matapos ang pagpirma sa Joint Memorandum for the Implementation of the Seasonal Workers Program of the Republic of Korea, nakapanayam natin ng isang kababayan na sa ika-4 na beses na pagkakataon bilang strawberry farmer sa South Korea ay patuloy na natanggap ng benepisyo sa ilalim ng SWP. Narito at panoorin natin ang magandang balita. Magandang umaga po sa lahat. Ako si Helen Relojero, isang balik manggagawa ng Gochang Seasonal Farm Workers. Pang-4 na beses ko na pong balik ito. Ang natutunan ko po sa malaking naging meaning sa buhay namin ang trabaho namin bilang isang seasonal worker kasi malaking tulong po ito para sa pamilya namin. Nagpapasalamat din po ako kay Secretary ng DMW kasi po mas lalo po niyang pinalawak. Halagahan po niya ang aming proteksyon, katulad po ng pag-aabuso, mas pinalawak pa po dahil sa signing of joint memorandum ngayong araw na to. Ang message ko po sa kapwa na seasonal worker ay magtrabaho lang po ng maayos, maging magalang sa amo, respeto, at kailangan hindi lang sa bilis ng katawan magaling tayo, kundi marunong din tayong makisama sa kapwa at sa utak po para po lahat ng sasabihin ng amo ay matutunan po natin at may sa ulo po natin. Ang message ko po kay BBM at sa ibang ahensya ng Pilipinas, nagpapasalamat po kami dahil malaking tulong din po ito sa pamilya namin. O si Ms. Helen Relojero, balik manggagawa sa ilalim ng Seasonal Workers Ang pagbati Program. po namin kay Binibining Helen at sa kanyang mga kapwa manggagawa dyan po sa Republic of Korea. Alam niyo po sir, nung unang panahon na ako'y nangasiwa din ng programa ng Overseas Filipino Workers, ang sinasabi ng mga kababayan natin doon, ang treatment sa mga Pilipino ay parang maliit lang daw. Parang in a way, parang discriminate tayo dahil sa hindi tayo marunong ng kanilang wika. Pero ngayon, palagi ko sir, halos lahat ng mga Pilipino, kung sabi mo ng salitang Korea, mauunawaan ka, di ho ba sir? Dahil sa napakaraming mga overseas Filipino workers natin na kumbaga nakikiuso na rin yun dahil sa K-pop na tinatawag. At saka Sir Onin, yung pinapadun lang na k-drama. Siyempre Yun. may translation sa ilalim. Tama po yung ASEC. Naku. Anyway, may isa pa tayong pakinggang kababayan. Siya naman po ay nasa ilalim pa rin ng Seasonal Workers Program. Ngunit malakas na loob nito dahil siya po isang first-timer na nahanap ang oportunidad sa South Korea. Narito, panoorin din po natin ang kanyang video. Ako po si Diana Salmanzano, 26 years old. Dati pong cafe at isang cashier barista. Lubos ang aking pagpapasalamat sa DMW dahil mas pinalawak at mas pinalawig po ang aking kaalaman. Nakilala ko ang DMW at nang dahil po dito, mas pinadali ang aming pagpunta ng Korea. Mas binigyan po kami ng oportunidad para makapag-abroad. Ang message ko po kay Secretary Hans, salamat po ng marami dahil lubos ang inyong pagtulong at lubos po ang aming pagpapasalamat kay BBM nang dahil po sa kanila, mas pinadali at mas natulungan pa po ang maraming Pilipino. Bilang first timer po, marami po akong natutunan sa aking last job. Siguro po mas magpakabait, maging masunurin po tayo sa ating amo, mas galingan po natin sa trabaho. Ibigay po natin lagi yung best po natin. Bali this time po, hindi pa po nakapag-take ng exam, pero mas tinulungan ko po ang sarili ko. Nag-search po ako ng mga pwedeng
makatulong po sa akin para may kaalaman po ako sa aking pag-alis. Bali, requirements na po ako at tuloy-tuloy po at malapit na din pong makaalis po ulit. Sa November 20 po ang pag-alis po namin para makatagal at mas mabigyan po ng tsansa na mag-stay po sa Korea at madagdagan pa po ng ilang months. Bilang first timer po, ang 3 bagay na pinaghandaan ko ay kailangan may lakas ng loob, kailangan may handa mong lubos yung katawan mo, magandang ehersisyo, or tapos lagi po dapat na manalangin para laging may kasama. Kahit na mag-isa ka sa abroad, laging Diyos ang unahin. At yan po mga kaibigan, si Diana Salmanzano, isa sa mga lilipad patungong South Korea sa darating na November 20 sa ilalim po ng DMW Seasonal Workers Program. Our congratulations din, Diana Sel. Yes, congrats Diana. And ingat po sa biyahe. At unahin lagi ang Panginoon, di ba, sa bawat pag-alis mo sa bansa. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. Kamakailan po sa matagumpay na pagsasagawa ng OFW Serbisyo Caravan sa Milan, personal pong nakapaghatid ng serbisyo ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga kababayan nating OFW. Katuwang sa pagiging aktibo ron ay ang mga Filipino community tulad ng Goodies Filipino Community. Kaya ngayong hapon, huwag nating patagalin ating makakapanayam live sa kabilang linya si Miss Jovelyn Quiamas Cruz, founder ng Goodies Filipino Community sa Milan. Magandang araw po, Miss Jovi. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, hapon sa inyong lahat dyan. Ito po, mabeauty pa rin naman po katulad ninyo riyan. Ay, okay, bati po muna kayo sa ating mga tagapakinig sa ating estasyon. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oportunidad na mabigyan na kami ng boses bilang mga OFW. Mabuhay po kayong lahat. Miss Jovi, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, maaari po bang ninyong ibahagi kung paano nagsimula ang Goodies Filipino Community sa Milan at ano po ang layunin o advokasya ng inyong samahan? Ang Goodies Community Pantry of Monza po ay tinatag ko noong pong panahon ng COVID. Noong pong nagkataon na lahat po tayo ay walang trabaho. Dito po kasi sa Italy, stop po lahat ang trabaho. Nagkataon naman pong kaming mga regular dito at mga resident, meron ko po kami natatanggap na tulong mula sa Italian community. At meron din po akong permit na makalabas at makapamalengke dahil nga po yung nakakapagtrabaho naman po ako, hindi katulad ng iba. So nakita ko po ang mga pangangailangan ng kapwa nating Pilipino dito, lalong-lalo na po yung may mga tinutulungang mga kamag-anak dyan sa Pilipinas. Kaya po naisipan kong itayo ang Goodies dahil para po makatulong ako sa sa pagkain. Naghanap po ako ng aking mga sponsors. Nakontak ko po puro mga Italian mga Italian professionals, members ng Rotary, Lions, lawyers, at saka po mga mga politics. Sila po ang aking pinilapitan upang makapagpundar po ako ng funds para po makabila ko ng groceries na may tulong sa ating mga kababayan. At first po, nagsimula ako sa 65 Filipino families na tinutulungan. Ito po ay natulungan din po ako ni dating Conjen Bernadette Fernandez. Yun po, ngayon po, awa ng Diyos naman nakakaraos ng lahat mga Pilipino, kaya naging mga 40 families na lang po kami ngayon, plus meron din po ako mga ibang tinutulungan na ibang mga nationalities. Ayun po. Yung po mga sponsors po rin na binabagit kanina, yung po ba lahat mga Pilipino o meron din pong mga Italiano? No po, ang lahat po ng sponsors ko, all Italians. Okay po. Talaga napakahirap po pala talaga ng inyong sitwasyon nung po may pandemya pa. Ano po? At nabuti na lamang po at natulungan kayo ng mga Italiano dyan sa inyong komunidad sa Milan.
Opo. Mababait naman po sila dahil po nung year 2000 po, nag-create din po kasi ko ng community rito sa Monza na Filipino community rin dito. Ngayon, itinuloy ko lang po itong goodies para po matulungan natin sila. Dahil ang hirap po talaga nung araw. Sa totoo lang po, nung mayroong pandemic, hirap din po lahat ng mga Pilipino rito. Hindi ko lahat nakakalabas ng bahay. Hindi po lahat nakakalabas, limitado lang po, yun lang po may mga permit. At saka ano po, yung wala sila mga trabaho, lalo po yung mga hindi naka-regular at mga undocumented, talagang wala po sila nakukuhang mga tulong. Kaya awa ng Diyos po, natulungan ako ng simbahan at saka yung po mga Italian community sponsors ko po. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yun. Ayan. Hindi po kami nag-humihinto. Ma'am Jovi, paano po ninyo napagbuklod at natulungan yung mga miyembro ng inyong komunidad sa Milan? Kasi po ako, sir, dati na po akong leader dito sa Milan at sa Monza. Kaya po mas madali po naging access ko sa paghingi ng tulong sa kanila dahil po leader din po ako sa simbahan, nakatulong din po sa akin ng simbahan, at saka yung pong aking mga connection sa mga cancer society dito na tinutulungan ko rin po. Alam mo, Sir Onin, yung mga ganyang Filipino community organization sa ibang bansa, napakalaki po ng tulong sa ating pamahalaan. Alam po natin minsan na ang ating mga MWOs or ating mga embassies and consulate, situated sila mostly doon sa mga cities. Pero may mga lugar na medyo malayo na it might take time for them to reach. Yung Monza, gaano po kalayo yan sa Milan? Actually po, ang Monza to Milan po is 30 minutes lang po naman siya by car. Pero kung magti-train po kayo, 45 minutes din po. Dito po na ginagawa yung Formula 1, yung car racing. Okay. Punta tayo doon, Sir Onin. Ferrari. Sa Ferrari po, dito lang po sa amin, tsaka yung pong parko ng Monza. Ayun. Okay. Pasyal po kayo dito one day. Ayan. Sige po. Gaano po karami yung ngayon yung aktibong membro nyo? Kasi kamakailan lamang, alam nyo po, nandun po ang contingent po ng mga ibang ahensya ng pamahalaan, mga 12 po yun. Nagkaroon po kami ng bagong bayani ng mundo, OFW Servisyo Caravan. At nakasama din po ako doon at natutuwa po ako kung gaano ka-close-knit po yung relasyon ng mga OFW doon sa ibang bansa. Doon natin nakikita na nagkakasama sila, hindi sila parang we are family. We are family, sir. Tama po. Opo, so yes, sir. Kaya tamang-tama po yung grupo nyo para makatulong po sa mga ganitong mga outreach program. Hindi lang po doon sa MW or sa embassy, pero yung mga galing po rito. So, ilan po yung membro nyo sa ngayon? Actually, for ngayon, sir, nasa 45 na lang po bale. Pero meron din po kami mga ibang natutulungan, ibang nationalities. Ang asosasyon po namin dito, regardless po ng religion, kahit po Catholic ka, JIL ka, or Iglesia ka, wala pong problema sa amin. Lahat po sila nakatutulungan namin. Actually, sir, nandun din po ako sa caravan, kaya lang po, second day ako nagpunta. Doon po kami sa libreng gupit dahil nag-aral po ako ng hair cutting at info technology ng OWA. Alright. Ma'am Jovi, napakaganda po ng inyong pong karanasan dyan po sa Milan. Ano po mensahe nyo sa mga ahensya ng pamahalaan, lalo na po sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na patuloy na paglapit ng serbisyo sa ating mga OFW sa pamamagitan ng ganito mga caravan? Unang-unang sa lahat po, maraming salamat po talaga sa ginawa ninyong serbisyong caravan. Ako po ay nasa Italy for almost 35 years. It's the first time po na kayo ang lumapit dito sa amin, and we are very grateful po. Kasi po yung mga bagay na mahirap para sa amin nung araw, especially po sa mga documents, ngayon po ay napakadali na ngayon ayusin. At saka yung po mga projects na ginagawa po ng OWA, sa OWA at saka po sa DMW, para po sa amin, malaking tulong po ito dahil nagagamit po namin din dito sa amin.
part-time nakakapag-sideline na rin po kami sa paggugupit sa aming mga kapwa kababayan namin at sa mga ibang employers din, lalo na po yung mga caregivers na ang mga alaga nila ay mga elders. Nakakapaggupit na po sila sa mga alaga nila, with pay po iyon, kaya extra income. At saka po yung mga tinutulong po namin sa mga tao din na mga, lalo na yung mga nangangailangan sa OWA. Maraming salamat po dahil dati nung pong panahon ng pandemic, marami po kayo natulungan dito, hindi lang po sa burial, pati din po sa mga financial assistance. And very grateful po sa tulong ninyo. Unang-una po sa ating Pangulo at ganun din po sa kay Sir Kakdak at sa inyo pong lahat dyan sa DMW. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Grazie mille. Okay, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayang OFW? Hindi lang sa Milan, kundi sa iba pang bahagi ng Italia. Ang masasabi ko lang po para maging mabuhay at maayos tayong OFW ay una po, pananalig natin sa ating Panginoon na anuman ang pagsubok na dumating sa atin, dapat po ay tayo nakakapit sa Kanya. Pangalawa po ay ang ating pagiging matapat. Importante po, sabi ko naman kahit po rito o kahit saan, trust po ang importante. Kung tayo po ay pagkakatiwalaan ng kahit sino man, hindi po tayo mahihirapan sa ating pagtatrabaho. Pangalawa po, ang inaano ko rin po sa kanila ay mag-aral silang mabuti, hindi lang po sa language at sa lahat po ng bagay, pag-aralan. Wag po silang huminto, mag-attend po sila halos na mga offer na mga courses din po hanggat maaari para po sa ating self-enrichment. Yun lang po. Magpakatatag lang po tayo at huwag kakalimutan ng ating mga sarili, ang ating magpapacheck up po sa ating mga katawan natin. Hindi lamang po sa pera nabubuhay ang tao, kailangan po malakas din tayo at malakas ang pananalig sa ating Panginoong Diyos. Salamat po. Grazie mille, Miss Jovelyn Quiñamas Cruz ng Goodies Filipino Community sa Milan. May ilang pong paalala po. Grazie po, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay kayo, ma'am. Kwento ng Pag-asa at Kalinga naman ang inyong mapakinggan, martili nakatutok dito sa tahanan ng OFW. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos,
pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Alright, narito pa rin po ang tahanan ng OFW para sa kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Para sa kalinga at aksyon, narito't makakapanayam naman natin ngayon hapon ang isang OFW o dating OFW na si Ma'am Caroline De Ocampo. Kamusta kabayan? Magandang hapon po. Apo. Salamat po sa oportunidad na pinagkaloob niyo po. Nandito po ako ngayon. Una ma'am ay lapit po kayo ng konti sa mikropono po natin. Ano po, para hindi mawala yung ating boses. Okay na ba, sir? Yes. Okay na po. Ano po ang trabaho nyo nung bago kayo bumalik sa Pilipinas at naging isang entrepreneur? Noong nag-Taiwan po ako, ang trabaho ko po sa Taiwan is factory worker po. So, doon po ako, kumbaga, kumuha ng pagkakataon na kumbaga sa hirap ng buhay namin dati, syempre po, kailangan kong mag-abroad at mag-ipon. Tama po. So, yun po yung naging goal ko. Anong taon yun, ma'am? Actually po, 2000. 2000? Year 2000. So, kailan po kayo bumalik sa ating bansa para magpatuloy ng pagtatrabaho? Bali po, 2006 nag-for good po ako. Nag-for good na kayo. Yes po. Alright. Bakit nyo naisip mo bumalik kagad? Naging sapat na po ba yung ipon nyo? Paano kayo, anong nag-udyok sa inyo para tapusin ang panging babayan? Actually po, ang nagdesisyon ay yung aking anak na huwag na akong bumalik. Kaya sinunod ko lang po. Kasi may konting ipon naman na po. At the same time, may trabaho naman po si Mr. dito sa Pilipinas. Alright. Ma'am Caroline, ano po nung nasa Taiwan po kayo? Ano po yung naging trabaho niyo doon? As factory worker, sir, nandun po ako sa shipping or sa packing area. Parang ang feeling ko noon, taga Divisoria ako kasi kasi po talaga 'di ba ang sa Taiwan po sa Chinese kasi mas ang nagtatrabaho mga babae. Ang white collar job and blue collar job na tinatawag 'di ba po, ang mga lalaki nasa office. Ang mga babae doon mo makikita na nagfo-forklift, yung mga nagsesemento, yung trabaho ng lalaki dito. Trabaho ng babae doon. So nag-drive ka rin ng forklift? Actually, hindi po. Yung yung manual forklift. Manual forklift. Yes po. Mabigat din po yun, sir. Yes po. Mabigat. Kaya sabi ko nga po, ako po ay parang Divisoria worker na nagbubuhat. Well, anyway, bumalik na po kayo sa ating bansa. Sabi nyo, udyok na inyong pong anak. Yes. Ilan po ba anak nyo? Isa lang po. Isa lang. At ano ang sabi po niya na bumigay kagad kayo sa gusto na anak po ninyo? Dito na lang daw para po sama-sama po kami. Na nakikita po lagi. Ayan. At pagbalik nyo dito sa Pilipinas, ano po ang inyong ginawa para makapagtrabaho muli o makakita ng pera? Meron pong nag-open na opportunity sa akin na kung saan yung friend ko po kasi ay may sakit galing Taiwan. So naipitan po siya ng ugat sa likod. So nagkaroon po ng therapy, free therapy. At yun po pumila-pila siya hanggang sa naging siya po ay staff doon. So dahil close friend po siya, ang nangyari, in-invite po niya ako na magtrabaho po doon sa company na yon. Sir Onin, mayroon kasi tayong suporta doon sa mga OFW na may mga negosyo. Doon mismo sa harapan ng opisina natin, may mga booth sila doon na pwede nilang i-showcase yung mga produkto nila at either 1 month, 2 months, or 3 months na pwede ka doon. Walang bayad po. Walang bayad. Opo. At para patunayan din, sir, pakita nga natin, ma'am, yung ating mga produkto na ibinibenta po ngayon sa ating mga kababayan. Ito po ay Glutaman-C soap. Ayan. Baka bagay sa akin yun, Sir Onin, dito sa mukha ko na medyo... Bagay sa atin ito, sir, pampaganda at pampakinis ng mukha. Ayan.
Glutaman C soap. Ano po ginagawa po nito, ma'am? Natural skin whitening po siya. Skin whitening. Ayan, anti-body odor po. Ako. Okay, nagre-remove po ng dead skin. At syempre, magiging glowing po yung skin po natin. Ayun. Nagpe-prevent po. Number 1 po yan na mga client po namin or customers ko po na bumibili ay gustong-gusto nila dahil sa nagpe-prevent po ng pimples. Mabilis po mag-dry ang pimples. May hawak po kayong catalog, hindi lang yata sabon yung ano nyo. Pakiangat nyo mo para makita ng ating mga nanunood sa ating pong programa. Ito po naman ay Yan Magnesium Plus Therapy Oil with 7 herbs. Yes, 7 herbs po. Talagang gawang Pinoy po yan. Ano? So, pinagpapamamalaki natin kasi dati po, nagtitinda po ako ng magnesium lang. Pero in-upgrade po natin. In-upgrade at dagdag pa kayo ng produkto. Dagdag, opo. So, ito po yung perfect match po niyan, sir. Ito ang perfect match na? Yan naman po ay bee propolis. Bee propolis balm. Yan po ay kilalang-kilala sa Korea, sa China, di ba po? So, meron tayong mga bees dito, kaya po, nag-produce din po tayo niyan. So, natural po siya. So, pagbalik nyo po rito, naging parang sort of dermatologist kayo. Parang, hindi naman talaga dermatologist, di ba? Parang dermatologist kasi ang mga binibenta po ni ma'am ay gawang Pinoy. Yes, tama po ba? Actually po, nasa alternative medicine po kasi ako. Kaya po, yung heart ko po ay hindi lang po yung laging nasa hospital tayo. No? Kumbaga, aalagaan na po natin yung ating sarili. Pupunta man po tayo sa hospital, magpapacheck up lang. Prevention po. Ayun. Yeah. Magkano ma'am ang ipinuhunan nyo dito sa mga produktong ito? Hindi nyo man mabagit ng buo, at least kahit na paano, may idea lang po yung ating mga kabayan sa pagbebenta ng ganito mga produkto. Actually, sir, una po talagang pinagawa ko po ay yung Glutaman C. So, nagpuhunan po ako ng 3,000 piso. 3,000 piso? Apo. Wow. So, syempre po, Tolmanov ko, yung partner ko, yung kaibigan ko. Manufacturer, apo. Yan, yun po, ay sabi ko, testingin ko muna yung gagawin natin. And then, through testing po, nagbigay po ako sa mga kakilala ko. Yun po, sila naman po yung nagbigay ng, approve yan, maganda yan, may panlaban yan. Kaya po, tinawag po natin na minimalist solution. Yan, kasi anti-body odor. Ayan po. Yun po yung naging concept po natin. Oy, kailangan nating palakpakan si Ma'am Caroline, yung gawang Pinay at of course, gandang Pinay. Thank you po. Oo. Talagang napakaganda at gawang Pilipinas pa talaga. Opo. Ano po, at ang kanyang toll manufacturer na kasama rito ay kanyang mismong kaibigan. OFW din OFW rin, kapwa sa Taiwan. Yes. Tama po ba yun, ma'am? Maraming salamat po, ma'am. Baka gusto nyo masalamatan ang DMW and of course, ang Pangulo natin, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una po sa lahat, salamat po sa ating DMW. Feel ko po, natahanan ko po ito. Hindi po talaga magkakamali. Tahanan po niyo talaga ito. Opo. At syempre po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, salamat po sa mga maraming proyekto na pinagkakaloob po ngayon. Maraming training. Kami na lang po yung kulang. So, ini-encourage ko din po yung mga OFW na nagbabalak lumabas at bumalik sa ating bansa na kung saan isipin nyo, nandito yung green pasture natin, taga-Pilipinas po tayo. Po. Marami po ang tutulong sa atin as long na magtanong tayo ng magtanong. Hindi po sila madamot sa mga bagay na ituturo po sa atin at itutulong sa atin. Kaya salamat po ASEC, salamat po sir sa pagkakataon na ipinagkaloob nyo po sa akin na nandito ako. Of course, yun pong ating panayam kay Ma'am Caroline de Ocampo at maraming salamat at congratulations sa iyong produkto at negosyo. Dapat natin ring pasalamatan yung ating partner, si ASEC Francis Kiko Rondi Guzman. Yes, sir. Kasi yung produkto ngayon, yung nandoon sa harapan is yan ng NRCO. Of course, under na po yan ng NCR. Ito po yung plataforma, ito po yung avenue para ma-showcase po yung mga ganitong produkto ng OFW. Kasama po yun doon sa programa ng DMW sa National Reintegration Center for OFW.
Maraming po salamat, ma'am. Thank you po. Maraming salamat sa pagbisita, mga kabayan. Si Carlen de Ocampo ang ating pong nakapanayam. Of course, isang paalala mula sa Department of Migrant Workers. Mag-ingat po sa mga illegal recruitment schemes para sa trabaho sa Egypt. Naku, daming racket po dyan. Yeah, lalo na ang mga tinatawag na third country recruitment na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa, ngunit ang actual na trabaho ay sa Egypt nang walang tamang legal na dokumento at akreditasyon. Siguraduhin mag-apply lamang sa DMW accredited agencies. Huwag pumirma sa kontrata ng walang legal work permit, visa at valid employer documentation. At i-report agad sa DMW o Philippine Embassy sa Egypt ang anumang kahinahinalang alok. Kaya mga kababayan, stay alert at protektado. Siguraduhin ligtas ang inyong trabaho at makakauwi ng maayos sa pamilya. Samantala po mga kabayan, isa pang paalala na huwag basta magpapadala sa mga alok ng trabaho sa mga visa-free na bansa gaya po ng Thailand at Malaysia. Yes. Ang visa-free entry po ay para sa turista lamang. At ang paggamit ito para magtrabaho illegal at maaari magdulot po ng pagkakaresto, deportasyon o habang buhay na ban. Yes po, gusto ko rin kunin ito, Sir Onin, na pagkakataon para po atin pong i-announce yung atin pong forthcoming na caravan sa Abu Dhabi at sa Hong Kong. Nakapost na po doon sa DMW Facebook page yung detalye. Mayroon pong kailangan kayong mag-online registration para po siguradong counted po, kasi minsan kailangan po talaga nating malaman na kung ilan po yung dapat pupunta, kasi may mga baka rin tayo magkapuno ng problema pagdating sa espasyo. So tingnan lang po ninyo ang ating pong DMW Facebook page para po doon sa darating na caravan sa Abu Dhabi at sa Hong Kong na naka-anunsyo na po doon. Ayan. At amin po binabati ang mga kasamahan po natin dyan sa DMW at kay William Ronquillo, happy birthday po sa inyo. Gayon din po kay Jam Season. Jam, happy birthday po. Happy birthday! Ayan. Gayon din po sa mga kasama po natin dyan sa DMW Strategic and Communication Service. Asek. Yes po. Ito po ang yung lingkod, Asek Venil Gaspi ng Land-Based OFW Concern. At muli nyo kaming samahan sa susunod na Webes sa parehong oras. Ayan. At ako naman, mga kaibigan, si Oning Miranda. Abangan ng susunod na episode na may makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Kita-kita tayo muli dito lamang sa nag-iisang paborito niyong programa, ang Tahanan ng OFW.